Ang umagang iyon, ang karaniwang ingay at sigla sa isang komunidad sa Barangay Santa Lucia, Quezon City, ay napalitan ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Ilang mga residente, na karaniway abala sa kani-kanilang mga pang-araw-araw na gawain, ay nagkukumpulan ngayon sa harap ng isang paupahang bahay na may kupas na pinturang asul. Isang masangsang na amoy na tila nagmumula sa loob ng bahay, ang naging simula ng isang pagtuklas na yayanig sa buong kapitbahayan. Ang unang nakapansin sa di pangkaraniwang pangyayari ay ang kapitbahay ng biktima, isang may bahay na nagngangalang Aling Elena. Ayon sa kanya, 2 araw na niyang hindi nakikita ang mga nakatira sa bahay na iyon, isang babaeng nasa mga 40 taong gulang at ang 9 na taong gulang nitong anak na babae. Karaniwan, tuwing umaga, lumalabas sila para mamalengke o bumili sa tindahan, pero 2 araw nang mahigpit na nakasara ang bahay nila. May kakaibang amoy na nanggagaling sa loob, salaysay ni Aling Elena sa mga rumesponding pulis. Agad na dumating sa lugar ang mga tauhan mula sa Quezon City Police District, Gingi, matapos makatanggap ng ulat mula sa mga residente. Nang sa pilitang mabuksan ang pinto, isang nakagigimbal na tanawin ang bumungad sa mga otoridad. Sa gitna ng sala, 2 bangkay ang natagpuang naninigas na. Ang ina ay nakahandusay sa sahig, nakatagilid, habang ang kanyang anak ay nasa isang sulok ng silid, yakap-yakap ang isang maliit na manika. Walang anumang senyales ng paglaban o pagnanakaw. Ngunit ang estado ng kanilang mga katawan ay nagpapahiwatig na mahigit 2 araw na silang walang buhay. Ang mas lalong ikinatulala ng mga investigador ay hindi lamang ang posisyon ng mga bangkay, kundi isang malaking pinta sa kisam ng silid, na tila iginuhit gamit ang pinturang pula na kahawig ng dugo. Inilalarawan nito ang isang babaeng mahaba ang buhok na hawak ang kamay ng isang maliit na bata, na may background na tila naglalagablab na apoy. Isa sa mga pulis ang natigilan ng ilang segundo, kitang-kita ang pagkabigla sa detalye ng nasabing obra. Hindi pa namin matukoy ang kahulugan nito, pero tiyak na magiging mahalagang bahagi ito ng investigasyon, maikling pahayag ng isang investigador. Mabilis na naglagay ng police line ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, at sinimulan ang masusing pagsisiyasat sa lugar. Ang mga gamit sa paligid ng mga bangkay ay kinuha bilang ebidensya, kabilang ang isang paintbrush at isang lalagyan ng pulang pintura na natagpuan sa ilalim ng kama. Sa paunang pagsusuri, walang nakitang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ang bahay ay nakakandado mula sa loob, na lalong nagpadagdag sa misteryo ng pagkamatay ng mag-ina. Samantala, ang mga kapitbahay ay hindi maalis ang pagkabigla, nagbubulungan at pilit na hinuhulaan kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa ilan, ang biktima ay kilalang mabait at bihirang makipag-away. Ngunit may nagsabi rin na nitong mga nakaraang linggo, madalas itong nakikitang malungkot at nagsasalita mag-isa sa beranda ng bahay pagsapit ng gabi. Sa kabilang dako, hindi pa naglalabas ng opisyal na resulta ng autopsy ang pulisya, maging ang forensic analysis sa pintura sa kisam. Ang lahat ngayon ay nag-aabang sa susunod na pahayag mula sa mga investigador, habang ang paupahang bahay ay mahigpit na binabantayan. Ang buong Quezon City ay nabalot ngayon ng matinding kuryosidad. Ano nga ba ang tunay na naganap sa likod ng simpleng bahay na naglalaman ng isang nakapangingilabot na likhang sining? Pagsapit ng dapit hapon, nananatiling nakapalibot ang dilaw na police line sa paupahang bahay. Ang mga pansamantalang ilaw mula sa mga pulis ang nagsisilbing liwanag sa harapan, habang ang mga usisero ay patuloy pa ring nagkukumpulan sa kabilang kalsada. Ang amoy ng pintura at formalin ay unti-unti nang humahalo sa masangsang na amoy na sumalubong sa kanila kaninang tanghali. Patuloy sa pagtatrabaho ang forensic team, kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng bahay nang may buong pag-iingat. Sa sala, napansin ang ilang maliliit na guhit sa dingding na noong una ay hindi pinansin. Ngunit nang itutok ang isang malakas na ilaw, doon lamang lumitaw ang isang di pangkaraniwang padro. Mga malabong sulat na kulay rosas, na tila mga bakas ng maliliit na kamay, ang nakakalat mula sa dingding ng sala, patungo sa silid tulugan. Sa gitna ng mga guhit, isang pangungusap ang malinaw na nababasa, huwag siyang palabasin. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa mga investigador. Nagkatinginan sila, pilit na inuunawa ang kahulugan ng misteryosong mensahe. Si Police Captain David Reyes, ang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Unit, CIDU, ng KIS, ay agad na nag-utos na kunin ang buong ibabaw ng dingding bilang karagdagang ebidensya.
Ayaw nating palampasin kahit ang pinakamaliit na detalye. Bawat marka ay maaaring isang palatandaan, maikli niyang sabi. Samantala, sa paunang pagkakakilanlan, ang mga biktima ay kinilalang sina Maria Santos, 42 taong gulang, at ang kanyang anak na si Ana, 9 na taong gulang. Halos 2 taon nang naninirahan si Maria sa paupahang bahay. Ang kanyang asawa ay isang bifi sa gitnang silangan at matagal nang hindi umuuwi. Ayon sa ilang kapitbahay, nitong huling 6 na buwan, naging mapag-isa si Maria at bihirang lumabas. Minsan, kapag gabi, may naririnig kaming boses na nagsasalita mula sa loob, pero silang mag-ina lang naman ang nakatira doon, sabi ng isang kapitbahay na nagngangalang Mang Jun. Nang pasukin ng mga investigador ang pangunahing silid-tulugan, lalong tumindi ang tensyon. Ang pinta sa kisame ay mas luminaw sa ilalim ng ilaw. Ang ginamit na pulang pintura ay hindi pangkaraniwan, makapal ang tekstura nito at tila basa pa sa ilang bahagi. Nang suriin, natuklasang mayroon itong halong organikong sangkap na hindi pa matukoy. Isa sa mga miyembro ng forensic team ang napayuko, pilit na pinipigilan ang reaksyon nang maamoy ang kakaibang metalikong halimuyak na katulad ng sa dugo. Ngunit hindi doon nagtapos ang misteryo. Sa ilalim ng kama, natagpuan ang isang sketchbook na puno ng mga kakatuwang guhit. Halos lahat ng pahina ay nagpapakita ng figura ng isang babae at isang bata sa iba't ibang emosyon, umiiyak, magkayakap, at sa isang pahina, tila nakakulong sa isang silid na walang bintana. Sa huling pahina, may nakasulat na pangungusap gamit ang pulang tinta, kapag nagsara ang pinto, ang kisame na lang ang nakakakita. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Ilang pulis na unang beses makahawak ng ganitong kaso ay hindi maitago ang kaba. Hindi pa sila nakakatagpo ng kaso ng kamatayan na may kasamang sining at mga nakatagong mensahe. Tumawag ang pulisya ng isang forensic psychologist mula sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tumulong sa pag-unawa sa mga guhit at sulat. Ayon sa kanya, ang pinta sa kisame ay maaaring isang manifestasyon ng matinding emosyon, isang pagsabog ng takot, pagkakasala, o marahil isang huling paraan ng komunikasyon bago ang kamatayan. Ngunit para makabuo ng konklusyon, kailangan pa ng medikal na datos at karagdagang impormasyon mula sa pamilya. Habang lumalalim ang gabi, ang paupahang bahay ay binantayan ng 2 unipormadong pulis. Mula sa labas, ang ilaw sa silid ay hinayaang bukas para maipagpatuloy ang investigasyon kinaumagahan. Dahan-dahang nagsuwian ang mga residente, ngunit ang bulungan at espekulasyon ay patuloy na umalinggaw sa kahabaan ng kalye. Ang ilan ay naniniwalang ang pagkamatay ay dahil sa matinding problemang psikolohikal. Ang iba naman ay kumbinsidong mayroong mas madilim na lihim na nagtatago sa likod ng pinta sa kisam, isang lihim na hindi pa ganap na nabubunyag. Ikalawang gabi matapos matagpuan ang mga bangkay, ang kapaligiran sa barangay Santa Lucia ay nanatiling balot ng pangamba. Kahit na nakakabit pa rin ang police line, ang anino ng trahedya ay tila ayaw umalis sa isipan ng mga residente. Ilang bahay sa paligid ang piniling iwang bukas ang lahat ng ilaw sa buong magdamag, sa takot na baka may dalang hindi kanais-nais na anino ang kadiliman. Nagulat ng kakaibang pangyayari ang mga pulis na nagbabantay sa harap ng bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, isa sa mga ilaw sa loob ng bahay ang biglang kumurap-kurap, gayong putol na ang supply ng kuryente mula pa noong tanghali. Ilang sandali pa, may narinig silang tunog na tila may bumagsak sa loob. Nang kanilang silipin, wala namang tao. Tanging ang pinta sa kisame ang naroon, na ngayon ay tila may kaunting ipinagbago, isang manipis na pulang guhit ang nadagdag sa dulo nito, gayong selyado na ang lugar. Kinaumagahan, bumalik ang mga investigador para sa karagdagang pagsusuri. Natagpuan nila ang isang bagong mansa ng pula sa dingding malapit sa likurang pinto. Noong una, inakala nilang tira lamang ito ng pintura. Ngunit matapos ang mabilisang pagsusuri, lumabas na ang mansa ay naglalaman ng dugo ng tao. Dahil dito, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ang hinala na posibleng dumanas ng karahasan ang mga biktima ay nagsimulang lumakas. Isang kapitbahay na nagngangalang Mang Juan ang umamin na nakakita siya ng isang taong nakasombrero at itim na jacket na lumabas mula sa isang makipot na eskinita sa likod ng bahay ni Maria, 2 gabi bago natuklasan ang krimen. Ngunit dahil madilim, hindi niya natandaan ang mukha nito. Agad na sinuri ng mga pulis ang mga gifi sa ilang kalapit na bahay.
Sa kasamaang palad, karamihan sa mga ito ay sira o nakatutok lamang sa pangunahing kalsada. Mula sa paunang resulta ng autopsy sa FE General Hospital, natuklasang si Maria ay may mga pasa sa liig at likod. Samantalang ang anak niyang si Ana ay walang anumang palatandaan ng pisikal na pinsala. Ngunit sa ilalim ng maliliit na kuko ni Ana, natagpuan ang mga bakas ng pulang pigment na kapareho ng ginamit sa pinta sa kisam. Pinatitibay nito ang hinala na si Ana ay direktang sangkot, maaaring kasama siyang nagpinta, o pinilit na gawin ito bago ang trahedya. Isang investigador na tumangging magpakilala ang nagsabing kakaiba ang pakiramdam sa loob ng silid. Para bang huminto ang oras doon. Lahat ng gamit ay maayos. Walang senyales ng paglalaban. Pero ang bigat ng hangin, ang lamig. Mahirap ipaliwanag pero parang may naiwan pa doon, bulong niya. Natuklasan ng forensic psychology team na sumuri sa sketchbook ang isang paulit-ulit na tema. Sa dose-dose ng mga guhit, karamihan ay nagpapakita ng dalawang figura, isang babae at isang bata. Ngunit habang papalapit sa mga huling pahina, ang kanilang mga anyo ay nagiging malabo, halos tila mga anino na lamang. Sa sulok ng ilang guhit, may mga maikling salitang nakasulat, babalik na naman siya, at tipikit, Ana. Sinimulan ng mga pulis na alamin ang background ng pamilya mula sa mga talaan ng barangay. Nalaman nilang si Maria ay minsang na-admit sa isang mental health facility 2 taon na ang nakalilipas dahil sa matinding anxiety disorder matapos mawala ang kanyang pangalawang anak. Ngunit pagkatapos noon, idineklara siyang magaling na at namuhay ng normal. Walang anumang criminal record o ulat ng pagbabanta mula sa labas. Ngunit napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa kanyang kilos nitong mga nakaraang linggo. Madalas siyang nakikitang nakikipag-usap sa isang bagay sa kisame ng bahay. Nang hapon ding iyon, dinala ng pulisya ang isang lokal na pintor na nagngangalang Lito upang tulungang suriin ang estilo ng pagkakaguhit sa kisame. Ayon sa kanya, ang teknik ng pagpahid ng pintura ay nagpapakita ng kamay ng isang matanda, ngunit may mga tiyak na bahagi na tila ginawa ng isang maliit na kamay. Para bang 2 tao ang gumawa nito at pareho silang nasa ilalim ng matinding emosyon, paliwanag niya. Ang tuklas na ito ay lalong nagpakomplika sa kaso. Ang pintaba ay isang huling komunikasyon sa pagitan ng mag-ina o isang mensahe mula sa ibang tao na pumasok sa bahay ng gabing iyon. Habang ang mga investigador ay nagtatrabaho batay sa siyensya, ang mga residente naman ay nagsimulang gumawa ng mga kwentong kababalaghan. May nagsasabing nakakita sila ng anino ng isang babaeng mahaba ang buhok sa bintana ng ikalawang palapag tuwing gabi. Mayroon ding nakarinig ng boses ng isang batang kumakanta mula sa loob ng bahay, kahit na ito ay bakante na. Ang lungsod ng Quezon ay hindi na mapakali. Ang kasong ito ay hindi na lamang isang simpleng krimen, kundi isang misteryo na naghahati sa lohika, sa pagitan ng katotohanan at kababalaghan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. Ang katotohanan tungkol sa pinta sa kisame ay nananatiling nakatago sa likod ng gabing hindi pa nagwawakas. Ikatlong umaga matapos ang nakapangingilabot na pangyayari, ang hangin sa paligid ng paupahang bahay ay tila mas bumigat. Ang sikat ng araw ay parang atubiling tumago sa mga bintanang natatakpan na ngayon ng kurtina ng pulisya. Sa labas ng bakod, ilang residente pa rin ang nakatayo, nakatitig sa bahay na maihalong takot at pag-uusisa. Muling dumating ang mga investigador dala ang mga karagdagang kagamitan. Sa pagkakataong ito, may dala silang ultraviolet light upang suriin kung may mga nakatagong mensahe sa likod ng pintura o sa mga dingding. Nang buksan ang ilaw sa loob ng pangunahing silid, kung saan natagpuan ang pinta sa kisame, lahat ay natigilan. Sa kisame, lumitaw ang mga malabong sulat na kulay asul na hindi nakikita kanina. Malinaw itong nababasa sa ilalim ng ultraviolet light, ayokong kunin siya ulit. Ang mga salita ay tila isinulat gamit ang isang espesyal na tinta na sa ilalim lamang ng kakaibang ilaw makikita. Ang posisyon nito ay eksaktong nasa ilalim ng pinta ng babae at bata na magkahawak kamay. Naniniwala ang pulisya na isinulat ito bago ang kanilang kamatayan. Ngunit hindi pa matukoy kung sino ang nagsulat, si Maria o ibang tao. Sinuri ng mga investigador ang ilalim ng kama kung saan natagpuan ang mga bangkay. Doon, may isang gusot na papel na nakatupi sa 4, tila itinago ng nagmamadali. Ang nilalaman nito ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo.
Nakasulat dito, kung hindi ko siya kayang protektahan sa mundong ito, iguguhit ko ang daan niya pauwi. Ang sulat kamay ay tumugma sa estilo ni Maria Santos, batay sa paghahambing sa mga tala sa kanyang sketchbook. Nahaharap ngayon ang pulisya sa isang dilema. Ang kamatayan ba ay resulta ng desperasyon ng isang ina na nasa ilalim ng matinding panggigipit o mayroon bang ibang tao na gumanap ng papel sa trahedyang ito? Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dumating ang mga kaanak ni Maria mula pa sa Batangas. Inamin nila ang halos 2 buwan na silang walang kontak kay Maria. Sa huli nilang pag-uusap sa telepono, ang boses ni Maria ay puno ng takot. "Inay, may dumarating sa bahay." Nakatayo siya sa kisam, sabi raw nito. Pagkatapos noon, naputol ang tawag at mula noon ay hindi na nila muling nakausap si Maria. Ang pahayag na ito ay lalong nagtulak sa mga investigador na pag-aralan ang psikolohikal na kalagayan ng biktima. Ang mga lumang medical record ay nagpapakita na si Maria ay sumailalim sa intensive therapy dahil sa post-traumatic delusion. Ngunit walang indikasyon na siya ay mapanganib sa sarili o sa kanyang anak. Sa katunayan, inilarawan siya ng kanyang doktor bilang isang mapagmahal at labis na maprotektang ina. Dinala ng pulisya ang mga personal na gamit ni Maria sa Digital Forensic Laboratory. Mula sa kanyang cellphone, natagpuan ang isang serye ng mga voice recording na hindi na ipadala. Ang ilan ay naglalaman ng boses ni Maria na nanginginig habang kinakausap ang sarili. Sa isang 47 segundong file, maririnig ang kanyang sinasabi, "Dumating na naman siya ngayong gabi. Alam ko kung sino siya, pero hindi ko pwedeng hayaang makita ni Ana ang mukha niya." Ang boses sa dulo ay biglang naputol, sinundan ng tunog ng isang bagay na bumagsak at isang malalim na paghinga. Mula sa mga tuklas na ito, napagtanto ng pulisya na si Maria ay posibleng dumaranas ng matinding halusinasyon bago ang kanyang kamatayan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay hindi pa rin nasasagot, sino o ano ang kisya na tinutukoy sa recording. Hinala ng forensic psychology team na ang figurang nakikita ni Maria ay personifikasyon ng kanyang takot at trauma. Ngunit hindi isinasantabi ng pulisya ang posibilidad ng pagkakasangkot ng ibang tao, lalo na nang matagpuan ang mga bakas ng sapatos sa likod bahay na hindi tumutugma sa sukat ng paa ni Maria o ni Ana. Ang mga bakas ay patungo sa likurang bakod na tila may bahagyang sira, na parang itinulak ng malakas mula sa labas. Ang mas nakapagtataka, ang mga bakas ay bigla na lang nawala sa malambot na lupa, na para bang ang may-ari nito ay naglaho na lang sa gitna ng gabi. Nang muling suriin ng mga petugas ang pinta sa kisame, isang bahagi ng pintura ang nagsimulang matuklap na nagbunyag ng lumang layer sa ilalim. Sa likod nito, may iba pang mga guhit, isang malabong pinta ng mukha ng isang lalaki na walang mga mata na tila nakatitig sa direksyon ng pinto. Isa sa mga miyembro ng forensic team na nakakita nito ay biglang nagpasya na itigil ang pagsusuri ng gabing iyon. "Tama na muna para sa araw na ito," sabi niya na maihalong tensyon. Tinitigan niya ang kisam ng isang beses pa bago dahan-dahang isara ang pinto. Mula ng gabing iyon, tuwing may nagbabantay na pulis sa bahay, palagi silang nakakarinig ng mahinang tunog mula sa loob ng silid, tunog ng mababagal na hakbang sa itaas ng kisame, kahit na ito ay selyado na. Ngunit ang pinakanakapangilabot, tuwing umaga, kapag tumatama ang sikat ng araw sa silid, ang pulang pintura ay tila mas matingkad kumpara sa nakaraang araw. Para bang may isang kamay na patuloy na nag-aayos nito pagsapit ng gabi. Ika-4 na araw, nagpasya ang mga investigador na magsagawa ng masusing pagsusuri sa buong istruktura ng paupahang bahay. Ang layunin ay hindi lamang maghanap ng karagdagang ebidensya, kundi upang maunawaan kung bakit ang pakiramdam sa loob ay napakabigat para sa sinumang pumapasok. Ilan sa mga miyembro ng forensic team ang umaming nakaranas ng biglaang pagkahilo, hirap sa paghinga at pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanila. Sinimula ng pagsusuri sa sala at gumalaw patungo sa mga silid sa likuran. Nang itaas ng team ang isang bahagi ng tabla ng kisame, natagpuan nila ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga lumang litrato. Ipinapakita ng mga ito si Maria at Ana sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, kumakain, naglalakad sa parke, at nakaupo sa harap ng bahay na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa isa sa mga huling litrato, mayroong isang bagay na kakaiba. Isang itim na anino na hugis-tao ang tila nakatayo sa likuran nila, kahit na ang lokasyon ng larawan ay nagpapakita na walang ibang tao doon.
Baka epekto lang ng ilaw, sabi ng isang investigador, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit ang iba ay nanatiling tahimik. Ang anino sa litrato ay masyadong malinaw, masyadong solido para masabing epekto lang ng liwanag. Ipinakita ng iba pang mga litrato ang pagbabago sa ekspresyon ni Maria sa paglipas ng panahon. Sa mga naunang larawan, siya ay masaya at malusog. Ngunit sa mga huli, ang kanyang mga mata ay nanlalalim, ang ngiti ay nawala, at tila may tinititigan siyang isang bagay sa labas ng frame. Maging si Ana ay nagsimulang magpakita ng takot sa ilang mga larawan na parang pinipilit na manatiling tahimik. Nang ibalik ang mga litrato sa mesa para sa pagsusuri, natagpuan ng isang petugas ang isang maliit na piraso ng papel sa likod ng isa sa mga frame. Ang nakasulat ay maikli, ayaw niyang ipintako ang mukha niya. Ang pangungusap na iyon ay yumanig sa buong team. Sinimulan nilang iugnay ang mensahe sa pinta sa kisame na nagpapakita ng dalawang figura sa gitna ng apoy. Ngunit sa itaas na sulok, mayroong malabong guhit ng isang itim na anino na walang mukha. Upang makumpirma ang pinagmulan ng pintura, nagpadala ng isang nakagugulat na ulat ang forensic laboratory. Ang pulang pintura ay maihalong organikong likido na kapareho ng dugo ng tao. At matapos ang masusing pagsusuri, ang ihi nito ay tumugma sa kay Maria. Nangangahulugan ito na isang bahagi ng pinta ay malamang na ginawa gamit ang sariling dugo ng biktima. Ang tuklas na ito ay lubos na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ang pansamantalang hinala ay si Maria ay nagpinta sa ilalim ng isang hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip, o marahil ay sa ilalim ng panggigipit mula sa isang taong pumilit sa kanya. Ngunit wala pa ring ebidensya ng pagkakaroon ng ibang tao sa bahay nang mangyari ang insidente. Pagsapit ng gabi, nag-ulat ng kakaibang pangyayari ang dalawang pulis na nagbabantay. Bandang 1:00 ng madaling araw, isa sa kanila ang nagsabing nakakita siya ng isang malamlam na ilaw mula sa silid kung nasaan ang pinta. Nang kanilang tinutukan ng flashlight, nakakita sila ng tila isang maliit na anino na gumagalaw sa dingding, mabilis na gumalaw at nawala patungo sa kisam. Walang sinuman sa loob. Kumalat ang balitang ito sa mga kapitbahay. Ang ilan ay nagsimulang umiwas na dumaan sa harap ng bahay pagkatapos ng takip silim, sa paniniwalang may isang tagabantay na hindi pa umaalis. Isang matandang residente ang nagsabi pa na ang lupa sa ilalim ng bahay ay dating pinagsusunugan ng mga lumang kagamitan mula sa isang nasunog na bahay. Baka bumalik siya, bulong ng matanda. Samantala, muling binalikan ng mga investigador ang cellphone ng biktima. Sa isang nakatagong folder, natagpuan ang isang larawan ng pinta sa kisam habang ginagawa pa lamang ito. Sa larawan, makikitang basa pa ang pulang pintura at sa tabi nito ay nakatayo si Maria kasama si Ana. Ngunit may isang maliit na detalye na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Sa isang maliit na salamin sa sulok ng silid, makikita ang refleksyon ng isa pang figura na nakatayo sa likuran nila, matangkad, itim, at walang mukha. Kinumpirma ng digital forensics expert na ang larawan ay hindi in-edit. Ang anino ay totoo, hindi ito editan, pero hindi namin matukoy kung ito ba ay tao o isang matinding epekto ng ilaw, paliwanag niya. Habang sinusuri ng mga investigador ang datos, napag-alaman ng forensic psychologist na nag-aaral sa sulat kamay ni Maria na ang biktima ay nagpapakita ng tumitinding delusional behavior bago ang kanyang kamatayan. Marahil ay nararamdaman niyang sinusundan, kinokontrol, o pinagbabantaan siya ng isang bagay na hindi nakikita. Ngunit ang kakaiba, sabi ng psychologist, sa ilang mga huling tala, may isang estilo ng pagsulat na hindi kay Maria. May ibang kamay na nagsulat ng maikling pangungusap. Mas maliit ang mga letra at iba ang diin ng tinta. Ang sulat ay naglalaman lamang ng 3 salita, nandito na ako. Natagpuan ang tala sa huling pahina ng sketchbook, sa ilalim mismo ng isang guhit ng mukha na walang mata na hindi napansin noon. Pagsapit ng 5 gabi, muling isinara ng tuluyan ang paupahang bahay para sa karagdagang investigasyon. Ngunit ilang residente ang nagsabing nakakakita pa rin sila ng kislap ng liwanag mula sa silid ni Maria tuwing hating gabi na tila refleksyon ng apoy na sumasayaw sa kisam. At ang mas nakapagtataka, kinaumagahan, natagpuan ng mga pulis ang isang bagay na nagpatigil sa kanilang paghinga. Sa police line sa harap ng bahay, may bagong guhit na kulay pula na bumubuo ng isang maliit na kamay. At sa gitna nito, nakasulat ang isang maikling pangungusap, basa pa at tumutulo,
hindi pa tapos ang pinta. Ikalimang araw, lalong tumindi ang tensyon sa paligid ng paupahang bahay. Nakakabit pa rin ang police line, ngunit ang mga residente ay tuluyan ng lumayo. Wala nang nagkukumpulan, tanging mga mahinang bulungan na lang tuwing may dumaraan. Maging ang ilang nagtitinda sa kalye ay piniling baguhin ang kanilang ruta, sa takot na baka may sumunod sa kanila mula sa bahay. Samantala, nagpadala ng isang team mula sa forensic laboratory ng Camp Crame upang palakasin ang pagsusuri. Dala nila ang mga modernong kagamitan para iskan ang buong dingding at kisame, naghahanap ng mga fingerprint, nakatagong sulat at komposisyon ng pintura. Ngunit habang nagsisimula ang team, isang kakaibang pakiramdam ang muling lumitaw. Ang hangin sa loob ng bahay ay napakalamig, malayong-malayo sa temperatura sa labas. Para tayong pumasok sa isang basement, hindi ordinaryong bahay, mahinang sabi ng isang petugas. Ang unang pagsusuri ay ginawa sa kisame ng pangunahing silid. Nang itutok ng mga tekniko ang isang thermal camera sa pinta, ang resulta ay nagpabuntong hininga sa lahat. Ang pinta ay naglalabas ng di pangkaraniwang init. Kahit na malamig ang buong bahay, ang bahagi ng mga mata ng babae sa pinta ay nagpapakita ng mas mataas na temperatura. Para bang may isang bagay na buhay pa roon. Kinuhanan ng larawan ng isang tekniko ang resulta ng thermal imaging. Sa kamera, malinaw na makikita ang dalawang mainit na tuldok na kahawig ng mga mata ng tao na nakatitig ng diretsyo sa lente. Nang ipakita ang larawan sa screen ng laptop, biglang bumigat ang hangin sa silid. Lahat ay natahimik. Nagpasya ang team na tanggalin ang isang bahagi ng kisame upang alamin ang pinagmulan ng init. Nang matanggal ang isang tabla, isang maliit na bagay na hugis tubo ng salamin, kasing laki ng bote ng pabango, ang nahulog. Sa loob nito ay may likidong pula na mailumang etiketang nakasulat kamay, huwag buksan. Agad na isinara ng forensic officer ang bote at binalot sa plastic. Ngunit ilang segundo lamang matapos itong iangat, isang tunog ng pagkabiyak ang narinig mula sa kisame. Ang pinta ay unti-unting natuklap. Ang pulang pintura ay tumulo sa sahig, na bumubuo ng mahabang linya na tila dumadaloy na dugo. Agad na umatras ang ilang miyembro ng team. Lahat, labas muna. Ay bakante ang silid, mabilis na utos ni Captain Reyes. Ngunit bago pa sila makalabas, isang petugas ang sumigaw, nakaturo sa dingding. Ang pinta na kanina ay tahimik ay tila nagbago. Ang kamay ng bata sa larawan ay bahagyang nag-iba ng posisyon, tila mas lumapit sa babae sa tabi nito. Ang pangyayari ay na-record ng kamera ng team, ngunit paglabas nila ng bahay, ang file ay nasira. Tanging ingay at isang sitsit na parang mahabang paghinga ang maririnig. Kinaumagahan, sinuri sa laboratorio ang boteng salamin. Ang likido sa loob ay may kakaibang komposisyon, pinaghalong dugo ng tao, gaas, at mga piraso ng pigment. Mula sa SEDI, muling tumugma ang likido sa dugo ni Maria Santos. Ngunit ang ikinagulat ng mga eksperto, ang likido ay aktibo pa rin, hindi ito namuo kahit na inilagay sa malamig na temperatura ng higit sa 12 oras. Habang nakatuon ang mga investigador sa pisikal na ebidensya, ang mga residente ay nagsimulang guluhin ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Si Aling Elena ay nagsabing tuwing gabi, nakakarinig siya ng boses ng isang bata na tumatawag mula sa direksyon ng paupahang bahay. Ang boses ay malambing, parang tumatawag ng nanay, pero kapag lalapitan, nawawala, sabi niya na may putlang mukha. Mabilis na kumalat ang kwento. Ang ilan ay nagulat na nakaranas ng parehong panaginip, nakikita ang isang babaeng mahaba ang buhok na nakaupo sa ilalim ng pulang pinta, yakap ang isang bata habang umiiyak. Sa panaginip, palaging binibigkas ng babae ang parehong pangungusap, dumating na siya. Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang publiko, ngunit ang panggigipit ay nagsimula ng maramdaman mismo ng mga petugas. 2 miyembro ng team ang humiling na mailipat dahil sa hindi makatulog at pagkakaroon ng masamang panaginip. Samantala, isang bagong katotohanan ang lumabas sa investigasyon. Sa likod ng dingding ng silid, natagpuan ang isang makipot na espasyo na kasing laki ng isang kabaong, nakatago sa pagitan ng 2 pader. Sa loob nito, may ilang personal na gamit, isang maliit na manika ni Ana, ilang hibla ng buhok, at isang sulat kamay ni Maria sa isang lumang papel. Ang nilalaman nito ay nagpabigat sa kanilang dibdib. Sabi niya, kailangang matapos ang pintang ito. Kung hindi, uunahin niyang kunin si Ana.
Ang mga pulis na nagbasa nito ay nagkatinginan na lang. Para bang lahat ng teoryang hawak nila ay unti-unting gumuho. Walang bakas ng ibang tao, walang ebidensya ng karahasan mula sa labas. Ngunit bawat pahiwatig ay tumuturo sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Nang gabing iyon, muling isinara ng tuluyan ang bahay. Ngunit kinaumagahan, sa salamin ng bintana sa harap, may lumitaw na bagong sulat na pula, basa pa at tumutulo. Ang nakasulat, hindi pa ako umaalis. At sa ilalim nito, iginuhit ang dalawang maliliit na kamay na magkahawak. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Walang fingerprint, walang saksi. Pero isang bagay ang tiyak, ang pinta sa kisame ay tila nagbago na naman. Ang babae sa loob nito ay nakangiti na ngayon. Ika-6 na araw, ang mataram ay nagsimula ng bumalik sa normalidad, ngunit sa makipot na eskinita, patungo sa bahay ni Maria, ang hangin ay tila huminto. Walang batang naglalaro, walang motor na dumaraan, at walang residenteng naglakas loob na tumitig ng matagal sa bahay. Sabi nila, tuwing hapon, ang liwanag mula sa bintana ng silid ay laging malamlam, na parang mga matang sumisilip mula sa loob. Ipinagpatuloy ng forensic team ang kanilang pagsusuri, nakatuon ngayon sa istruktura ng bahay. Dala nila ang mga sound detector upang hanapin ang posibleng mga nakatagong silid. Ngunit ang na-record nila ay hindi tunog ng istruktura, kundi isang mahinang pulso, na parang paghinga mula sa likod ng pader. Pinatay nila ang aparato, nagkatinginan at binuksan muli. Nandoon pa rin ang tunog, pare-pareho ang tempo sa tibok ng puso ng tao. Isang acoustic expert ang nagdikit ng mikropono sa dingding, at ang resulta ng recording ay nagpatahimik sa lahat. Isang mahinang bulong ng babae ang narinig, paulit-ulit, huwag siyang palabasin. Si Captain Reyes, na nakasaksi mismo nito, ay nagpasya na itigil ang pag-record. Ngunit ang kuryosidad ay hindi napigilan. Tumawag sila ng isang structural engineer upang hanapin ang posibleng mga lihim na silid. Sinimulan ang pagsusuri sa sahig. Nang iangat ang isang tabla sa ilalim ng kama, natagpuan ang isang siwang na tinakpan ng manipis na semento. Pagkatapos itong sirain, isang maliit na butas ang lumitaw, patungo sa isang madilim na espasyo na wala sa plano ng bahay. Isang amoy ng halumigmig at metal ang sumingaw. Tinutukan ito ng flashlight. Sa ilalim, may tumpok na mga lumang tela at isang malaking bagay na natatakpan ng alikabok. Nang hilahin ito, isa pa itong pinta, ngunit hindi ang nasa kisam. Ipinapakita nito ang parehong eksena, isang babae at isang bata. Ngunit sa bersyong ito, tanging ang bata ang malinaw. Ang babae sa likuran ay malabo na tila unti-unting naglalaho. Sa ibabang sulok, nakasulat sa itim na tinta, nasa loob na siya. Agad na kinuha ng team ang pinta. Ngunit ilang metro pa lang ang layo, ang kulay nito ay nagsimulang magbago mula itim patungong madilim na pula. Halos mabitawan ito ng isang miyembro sa takot. Tinakpan nila ito ng itim na tela at inilagay sa sasakyan. Pagsapit ng gabi, nagulat ang Kifi sa harap ng bahay ng isang kakaibang pangyayari. Bandang 11:48 ng gabi, isang malabong anino ang nakita sa bintana ng pangunahing silid. Ang anino ay tila isang babae na nakatayo, nakatingin sa labas, bago dahan-dahang yumuko at nawala. Ang pulis na nagbabantay ay nagsabing nakarinig siya ng 3 katok mula sa loob ng bahay. Pagkatapos nito, ang mga aso sa likuran ay walang tigil na tumahol. Kinaumagahan, bumalik ang psychology team. Napansin nila ang isa pang pagbabago sa pinta sa kisam. Ang bata ay nakatingin na ngayon sa pinto, hindi na sa babae. Ang pulang pintura sa mga mata nito ay mas matingkad. Isang eksperto ang nagulat ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam ko may tao sa likod ko, pero paglingon ko, wala. Tapos naamoy ko ang pabango ng isang bata, matamis at malambot, kahit na steril ang buong silid. Habang pilit na pinipigilan ng mga investigador ang mga teoryang supernatural, ang mga ebidensya ay patuloy na tumuturo sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang mga pinta ay tila hindi lamang gawa ng tao. May mga simbolikong pattern sa likod nito, mga bilog, mga krus, at mga hugis na kahawig ng sinaunang sulat. Ayon sa isang iconography expert, ang mga simbolo ay kahawig ng sinaunang script na nangangahulugang tagabantay o panali. Isang bagong teorya ang nabuo, marahil, sinusubukan ni Maria na ikulong ang isang bagay sa pamamagitan ng pinta,
isang simbolikong ritual upang pigilan ang isang nilalang. Kung totoo, ang kanyang kamatayan ay hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa kanyang pagtatangkang isara ang isang bagay na nabuksan na. Ngunit isang bagay ang hindi pa rin maipaliwanag. Sa tuwing umaalis ang forensic team, ang temperatura ng silid ay dahan-dahang tumataas, at mula sa ilalim ng kisame, isang tunog na parang mahabang paghinga ang paulit-ulit na naririnig. Para bang ang silid ay buhay at naghihintay ng isang taong babalik. Ikapitong araw, ang paupahang bahay ay naging isang alamat na sa Mataram. Nagsimulang maglagay ng mga alay ang mga residente sa harap ng eskinita, umaasang hindi ilalabas ang anumang nasa loob. Ngunit sa gitna ng katahimikan, patuloy ang trabaho ng pulisya. Ang pangunahing silid ay muling naging sentro ng atensyon. Sa umaga, ang sikat ng araw ay tumama sa isang bahagi ng dingding na tila payak. Ngunit napansin ng isang petugas ang mga pinong guhit, isang nakatagong sulat sa likod ng maputlang pintura. Dahan-dahan nilang kinaskas ang bahagi nito. Unti-unting lumitaw ang sulat kamay ni Maria Santos, na halos pumupuno sa kalahati ng pader. Ang sulat ay magulo, isinulat ng nagmamadali. Ngunit isang bahagi ang malinaw na nababasa, hindi siya anino. Galing siya sa pintang iyon. Gusto ko lang maligtas si Ana. Ang sulat ay may kasamang maliliit na spiral, kapareho ng mga nasa ilalim ng pinta sa kisam. Samantala, isang bagong tuklas mula sa laboratorio ang nakagulat sa lahat. Ang pulang pintura ay maihalong organic phosphorus, isang kemikal na maaaring magbigay ng mahinang ilaw sa dilim. Nangangahulugan ito na sa madilim na silid, ang pinta ay maaaring magliwanag ng kusa, na nagbibigay ng impresyon na ito ay buhay. Pagsapit ng hapon, isang lumang pluma ang natagpuan sa ilalim ng isang estante. Sa gilid nito, may nakaukit na para kay Ana. Ang dulo nito ay may bakas ng pulang likido, posibleng ang parehong tinta na ginamit sa dingding. Ayon sa forensic psychologist, ang mensahe sa dingding ay ginawa ng may buong takot, ngunit mayroon ding mataas na kamalayan. Hindi ito basta-basta pagsabog ng emosyon. Binuo niya ang mga pangungusap ng mailohika. Alam niya kung ano ang kanyang isinusulat at gusto niyang may makahanap nito, sabi niya. Pagsapit ng gabi, muling naging madilim ang bahay. 2 pulis ang nagbabantay sa labas gamit ang infrared camera. Bandang 12:37 ng hating gabi, nakuna ng isang kamera ang isang malabong anino na gumagalaw sa pangunahing silid. Ang anino ay lumitaw sa ilalim ng pinta, hugis babae, at dahan-dahang tumingin sa kamera. Ang recording ay tumagal lamang ng 3 segundo bago biglang nag-blackout ang screen. Nang bumalik ang signal, ang posisyon ng pinta ay bahagyang nagbago. Ang bata ay nakatingin na ngayon ng diretso sa ibaba. Kinaumagahan, nang pumasok ang team, natagpuan nila ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Sa dingding kung saan natagpuan ang sulat ni Maria, may isang bagong pangungusap na idinagdag, basa pa at isinulat sa parehong pulang tinta. Tinupad ko na ang pangako ko, pero hindi pa siya kontento. Ang sulat ay nasa tabi mismo ng pirma ni Maria, na para bang siya mismo ang nagdagdag nito matapos mamatay. Agad na isinara ang silid. Ngunit ang kababalaghan ay hindi tumigil doon. Sa labas ng bahay, sa sahig sa harap ng pinto, lumitaw ang mga bakas ng maliliit na paa na kulay pula, na tila isang bata na naglakad palabas ng eskinita. Ang mga bakas ay huminto sa gitna ng kalsada at naglaho na lang. Ilang oras pa, iniulat ng laboratorio na ang temperatura sa loob ng silid ay patuloy na nagbabago bawat 5 minuto, sumusunod sa ritmo ng paghinga. Nang gabing iyon, isang forensic photographer na nagngangalang Junaidi ang sumulat sa kanyang ulat, ang silid na ito ay hindi na lang isang lugar. Ito ay parang isang nilalang na humihinga. Buhay ito at ayaw iwanan. Ilang oras matapos niyang isulat iyon, nagkaroon si Junaidi ng isang masamang panaginip. Nakita raw niya ang isang babae na nakaupo sa ilalim ng pinta, nakatitig sa kanya na may mga matang puno ng dugo, at bumubulong, ipagpatuloy mo ang pinta para matahimik siya. Kinaumagahan, nagkasakit si Junaidi at hindi na maipagpatuloy ang kanyang trabaho. Patuloy niyang binabanggit ang pangalan ni Ana. Ang paupahang bahay ay opisyal ng kinordonan. Ngunit alam ng pulisya na hindi pa tapos ang investigasyon. Dahil sa tuwing isasara nila ang pinto, may naririnig pa ring mahinang tunog mula sa loob, tunog ng isang pluma na nagsusulat sa dingding.
Para bang si Maria Santos ay hindi pa tumitigil sa pag-iwan ng mensahe. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang sulat sa dingding na dating, "Gusto ko lang maligtas si Ana," ay nagbago at naging kasama na niya si Ana. Ika-9 na araw, ang langit ng Quezon City ay madilim at walang bituin. Walang sinuman ang pinahihintulutang pumasok sa bahay nang walang kasamang spiritual guide mula sa isang lokal na elder. Ngunit ang kuryosidad ay hindi mapigilan si Captain Reyes. Bandang 10:15 ng gabi, isang maliit na team na binubuo niya, isang forensic expert na si Dian, at isang sound technician na si Hassan ang pumasok sa bahay para sa huling pagsusuri. Pagpasok pa lang nila, ang hangin ay naging malamig at may amoy kalawang. Binuksan ni Reyes ang pinto ng pangunahing silid. Ang pinta sa kisame ay nandoon pa rin, ngunit ang mga mata ng babae ay tuyo na. Sa kaliwang bahagi, may isang bagong guhit na tila isang maliit na kamay. Imposible, bulong ni Diane. Isang linggo na nating selyado ito. Inactivate ni Hassan ang kanyang sound recorder. Ilang sandali pa, isang mahinang boses ang narinig sa gitna ng static. Isang paghinga at isang bulong ng bata, "Nanay, pwede na bang umuwi?" "Narinig mo ba iyon?" nanginginig na tanong ni Hassan. Tumango si Reyes. Muling narinig ang boses, mas malinaw, mula sa direksyon ng kisam. Itinutok nila ang flashlight. Sa likod ng gypsum board, isang anino ng maliit na kamay ang tila dumidiin mula sa loob, sinusundan ng mahinang katok. Kumuha si Dian ng hagdan. "Bubuksan ko ng kaunti," sabi niya. Ngunit ilang sentimetro pa lang ang nabubuksan, isang malakas at malamig na hangin ang humihip palabas. Mula sa siwang, isang mahabang hibla ng itim at basang buhok ang dahan-dahang nahulog. Itinutok ni Hassan ang thermal camera. Sa screen, lumitaw ang dalawang mainit na tuldok na hugis mata, nakatitig sa kanila mula sa likod ng kisam. "Isara mo ulit," sigaw ni Reyes. Ngunit bago pa maisara, isang boses ng babae ang narinig mula sa itaas, mahinahon at malamig, hindi pa siya tulog. Lahat ay natigilan. Binitawan ni Hassan ang kanyang kamera. Sa screen, isang imahe ng isang maputlang mukha na may mga matang walang laman ang saglit na lumitaw bago biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa kadiliman, isang bulong ang narinig mula sa dingding, "Mas malapit, huwag buksan ang pinta." Biglang sumigaw si Hassan. "May kamay! May kamay sa balikat ko!" Tumakbo siya patungo sa pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Sinubukan ni Dian na buksan ang emergency light. Sa sandaling pagliwanag, nakita nila ito. Isang batang babae ang nakatayo sa sulok, hawak ang isang lumang manika. Ang mukha niya ay maputla, at sa ilalim ng kanyang mga mata, may mga pulang linya na tila tumutulong pintura. Muling namatay ang ilaw, at mga yabag ng maliliit na paa ang narinig na tumatakbo sa paligid nila, sinasabayan ng sabay-sabay na bulong. "Nandito na siya! Nandito na siya!" Sa wakas ay nabuksan ni Reyes ang pinto, at silang tatlo ay tumakbo palabas. Pagsara ng pinto sa likuran nila, isang malakas na kalabog ang narinig, at ang bahay ay muling naging tahimik. Kinaumagahan, nawala ang lahat ng kagamitan na iniwan nila sa loob. Tanging ang sound recorder ni Hassan ang natagpuan. Nang i-play ito, hindi lang ang boses nilang tatlo ang nandoon. Sa huling minuto, isang boses ng babae ang bumulong malapit sa mikropono, "Salamat sa pagdating. Ngayon, may bago na siyang bahay." Mula ng gabing iyon, opisyal nang isinara ng tuluyan ang bahay. Ngunit nanunumpa ang mga residente na tuwing umuulan, isang mahinang tawa ng bata ang naririnig mula sa loob, at ang pulang ilaw mula sa pinta ay kumikislap na parang isang tumitibok na puso. Ika-10 araw, umuulan pa rin. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay. Isang lalaking nasa edad 50, si Mang Celso, isang spiritual healer, ang bumaba. Sinalubong siya ni Reyes. "Sinubukan na namin ang lahat, Mang Celso. Pero tuwing isasara namin, may bago laging lumalabas." Tinitigan ni Mang Celso ang bahay. "May nakatali dyan," sabi niya. "Pero hindi ito kaluluwa. Ito ay isang kasunduan." Pagpasok nila, ang hangin ay malamig at may amoy ng mga tuyong bulaklak. Nagsimulang magdasal si Mang Celso. Sa gitna ng kanyang dasal, isang tunog ng paintbrush na kumakaskas sa dingding ang narinig mula sa silid. Nang buksan ang pinto, nagbago na naman ang pinta.
Ang bata ay hindi nahawak ang kamay ng babae, ang kamay nito ay nakaunat pababa, na tila may hinihintay. Hindi lang ito larawan, sabi ni Mang Celso. Ito ay isang pinto. Humingi siya ng banal na tubig at isang puting tela at nagsimulang burahin ang isang sulok ng pinta. Ngunit habang ginagawa niya ito, bumagsak ang temperatura. Mula sa likuran, isang tunog ng mabibigat na hakbang ang narinig. Huminto ito sa likod ni Mang Celso. Isang boses ng babae ang bumulong, "Huwag burahin, magagalit siya." Isang manipis na ambon ang pumuno sa silid, at isang silweta ng babae ang lumitaw sa dingding. Hindi siya ang nakatira rito, sabi ni Mang Celso. Siya ang tagabantay. Nang mawala ang ambon, isang bagong sulat ang lumitaw. "Nangako akong babantayan siya, pero huwag ninyong guluhin ang lugar namin." Habang tinitingnan nila ito, ang pintura sa paligid ng obra ay nagsimulang matuklap na nagbunyag ng dose-dosenang mga mukha ng bata sa ilalim, lahat ay may mga matang nakapikit. Hindi, umiling si Mang Celso. Matagal na itong nangyayari. Si Maria marahil ang huli. Sa labas, kumulog ng malakas. Isang tawa ng bata ang narinig mula sa kisame. Masaya ngunit nakakatakot. "Nanay, tingnan mo, gusto niya ang pinta ko." Muling tumulo ang pulang likido mula sa kisame. Bumubuo ng mga bakas ng maliliit na paa patungo sa pinto, palabas, patungo sa isang maliit na sapa sa dulo ng eskinita. Kinaumagahan, natagpuan nila ang manika ni Ana sa tabi ng sapa. Basa ito, ngunit ang mga mata nitong butones ay pinalitan ng 2 tuldok ng pulang pintura. Sa dibdib nito, may nakasulat, "May bago na siyang kaibigan." Alam ni Reyes na maaaring isara na ang kaso, ngunit ang misteryo ng bahay ay hindi kailanman magwawakas. Dahil mula noon, tuwing umuulan sa Barangay Santa Lucia, ang pinta sa kisam ng paupahang bahay na iyon ay magliliwanag ng pula, at isang tawa ng bata ang maririnig, na tila ipinagpapatuloy ang isang obrang hindi pa tapos. At para sa mga maglalakas loob na lumapit, isang bulong ang maririnig mula sa pinto, "Pumasok ka, kailangan pa ng pinta na ito ng kulay ng iyong dugo." Ang misteryosong kaso sa Quezon City ay nag-iwan ng isang bakas na hindi pa ganap na nabubunyag